quick live. Hello everyone. Right. This is a super quick live lang po. Impromptu. Yan lang po. Fixing lang po. Aha. Ay, saan na ba yun? Checking. Hi guys, what's up? Alright, hello guys. Yes, good evening everyone. Yeah, so I know this is not hindi pa po tayo Friday night, okay? Although sabi ko nga po, I'm gonna take this chance kasi medyo party kapos na rin po tayo sa time para to do some live, okay? So para tonight, at least mahabol ko na po yung quick session lang po natin, okay? Explaining lang po dun sa ating kaabang-abang, okay? So ito na po yung lagi natin inaabangan. Marami po sa inyo nagme-message, nagtatanong, Coach, kailan ba darating yung libro natin? Kailan ba malalaman yung mga lucky dates? Sino ba ang mga swerte? Sino ba yung mga dapat maging maingat para pagcoming ng 2026? Ano ba ang forecast natin? Ano ba mga directions sa magaganda? Okay, so most of these questions, okay, masasagot na po ng yung book po natin, okay? At least dumating na po siya, okay? Fresh from the publisher. Alright, okay, so nandito na po yung ating Feng Shui Guide 2026, okay? Yan, and also the Feng Shui Calendar 2026, okay? I'm sorry po kung sa video baka naka-mirror po ako. Okay, but yun po, no? You can see naman po, pinost na rin po natin to sa mga Facebook po natin at available na rin po siya sa lahat po ng ating mga social media, sa Facebook, sa Instagram, and even sa Shopee po natin. Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. And also, available na rin po to sa shop po natin, sa mga ibang shop din po namin, sa ibang branches namin sa Dragon Phoenix. Okay, so may kita rin po doon. Phoenix Dragon sa Lucky Chinatown Mall, and also sa Golden Phoenix and Golden Monkey dito po sa Green Hills. Okay, so available na po siya. So, at least pwede na po makuha. One set na po yun, no? We're selling this for one set. So, you're gonna have the horoscope and also the calendar. Yan. So, ngayon po, pag-uusapan po natin kung ano ba mga meron dito. Tsaka kung may questions po kayo related sa book. Okay? Yan. So, ikukwento rin po natin siya. Okay? Yan. So, post nyo lang po kung may mga questions po kayo. Hi, hello, good evening. Yan. Saan na ba? Sige po, mamaya po sasagutin po natin some of your questions. No? Pero kung may question kayo sa mga related sa libro, yun po yung pag-uusapan natin. Okay? Batiin ko lang po yung mga iba nakapasok na hello, Michael Morillo, hello, good evening. Nako, sorry, something aking salamin. Medyo malabo na pa yung mata. MJ Willow, hello po, good evening din po. Aleli Taleon, good evening din po, Coach. Teka lang, ito magandang question na. Sagutin ko lang din po ito. Totoo po ba na masama ang ref magnet sa refrigerator? Marami pong salamat. Okay, so ito po maraming nagtatanong rin nito, no? Kasi I think meron po yatang lumabas din po sa mga, I think sa social media na kinikwento na masama daw yung mga magnet sa ref. Kasi parang, ano ba to? Nagkukos daw ba ng utang or nagkukos yata ng parang something related sa pera or something, okay? Or yun daw dahilan kung bakit daw hindi umaakat ang buhay natin. So, I think may mga ganun pong post, no? Kasi naging question po yan dati nung panahon po na nag-live din ako, okay? And then, ito po yung isa sa ni-raise up. Originally nga po, nung after po itong connection sa akin ng isang client ko, okay? Tumakbo po ako sa kusina ko. Then, pinicture ako po yung ref, okay? Yung ref ko po na punong-puno rin po na magnet, okay? So, hindi po siya coming from me na po, no? Me, myself, I'm also using it. And also, most of my clients, okay, especially the wealthy clients, mga maayos na clients, successful clients, meron po sila mga magnets sa ref po nila. So, wala pong kinalaman yun sa energy po natin. Okay, bakit po? Okay, three things, okay. Number one, wala pong kinalaman na magnet, okay, sa energy po ng ref, in a way, no? Tsaka, tatandaan nyo po, yung ref itself, okay, marami na po siya magnetic metal sa loob din po niya. Yun din po yung mga nagkakos ng mga electricity and other things, diba? So, in short, wala pong kinalaman yun. Kahit tanggalin po yung mga magnet po doon, meron pa rin po talaga yung ref itself. Pangalawa po, metal element din po ang ref, okay? So, hindi naman po siya talagang makaka-affect in a way, okay? Tapos also,
Hindi ko magets kung bakit hindi na makakaakyat sa buhay natin. Pero kung all of these magnets, you bought this from sa mga like souvenir shops, or maybe you bought it sa mga like yung mga pagpupunta kayo, nagto-travel kayo, di ba? So every each of your magnet also represent for a memento na ano ba yung mga success na napuntahan nyo, travel na napuntahan nyo, okay, yung mga parties na napuntahan nyo, okay. So for me, all of them represent for some memories, diba? At saka use also the magnet para to put your memos, your notes, kung ano ba yung meron pa laman ng ref mo, ano ba yung mga bibilihin pa, recipe or something. So for me, hindi po siya masama, okay? So originally nga nakakatulong siya sa atin as a reminder, okay, or as a parang inspiration, okay. So kaya for me, wala pong kinalaman yung magnet sa ref. Okay? So I hope nalinawan po kayo doon, no? Sa part ng practicality. Wala po siyang kinalaman kasi sa science of feng shui kung paano nakaka-affect yung ref, yung magnet sa ref sa atin. Okay? Yan. Okay. Yeah. May mga Yes. typo lang siguro. Ha? May mga typo. May mga typo na? Siguro. Okay. Ay, gugustuhan ko nga. Oo. Walang. Diyos yan. Bonus, sinche na. Ito. Oo, sinche eh. Oo. Sa Okay. pala meron. Yeah. Then also, another thing, okay, so yun po, no, sa mga nagtatanong na rin po about sa mga, yan, ngayon po pag-usapan natin yung book, pero I know marami na rin po nagtatanong sa inyo at kaabang-abang na po yung ating power bracelet. Okay, so ito na po yung power bracelet like this, no. Although this is the 2025 power bracelet. Lahat po na meron 2025 power bracelet, magagamit pa rin po yung bracelet until next year, February 17 pa po ang Chinese New Year. Okay, kahit po meron na po kayong nabili po for this year, still, you need to wait after February 17 ng next year. Tsaka nyo pa lang po pwede gamitin, okay? Yun po yung Chinese New Year. That's the only time nyo po pwede gamitin yun. Pero yun po, no, sa mga nag-aabang po, on way na po siya, okay? So, nakalabas na po sa aming supplier, pero yung nga lang po, we're waiting for the shipment to come. So, hopefully po, baka sabi sa amin kasi baka within the week, baka mapadala na po. So, hoping kami, baka by next week po, ma-receive na po namin yung power bracelet. Baka mas mauuna po dumating yung prosperity basket, okay? Pero yung prosperity basket, we are assuring na makukuha po natin yun before the December 31, okay? Kasi I know marami sa inyo gumagawa po ng prosperity basket, okay? Yung special design po namin, okay, na ng December 31 and also yung sa Chinese New Year Eve, no, ng February 16, okay? Pero original practice natin yun on the Chinese New Year. Pero total kung meron na kayo ng prosperity basket, you can use it mismo December 31, tapos pwede nyo po ulit gamitin ng February 16. Yan. Abangan nyo rin po, magpo-post din po ako ng mga live, video dun, okay, sa YouTube po. Kaya follow lang po kayo sa amin, okay, dito sa Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua, okay, and also sa aming YouTube channel, Coach Johnson Chua, okay, so po-post po natin yan. Okay? Alright, so kung may mga questions po kayo, sige po, post nyo lang po. Pero, okay, para hindi po tayo mabitin, magkwento lang po muna tayo about here. Okay, so ano ba meron dito sa dalawang librong to? Okay, ito po yung topic natin for tonight eh. So first, ito po ng pag-usapan natin. Feng Shui Guide 2026. Okay, so ano ba ang purpose nito? Number one, syempre, it is a forecasting book. Okay? Hindi po siya fortune telling book, please, no? Medyo baguhin po natin yung pananaw natin pagdating sa feng shui, na ang akala po natin ang feng shui po is a form of prediction or fortune telling, okay? Or something like hinuhulaan po natin. Ang feng shui po hindi po siya hula, okay? I'm not very sure with other feng shui masters or feng shui coaches na naguhula, pero hindi po siya hula, okay? And I know, lately po, parang marami po lumalabas na ako po yung nanguhula. Hindi po ako nanguhula. Nagre-reading po ako. Okay? So, in short, lahat po ng mga aking mga sinusulat dito, that doesn't mean that kailangan mangyari sila 100%. Okay? The purpose of mga sinusulat po natin dito, maging guide. Okay? Kung good, yes, sige. Para may guide tayo, para mangyari siya. Bakit hindi? Sino bang sa atin ang ayaw ng prosperity, success, okay? Or syempre love, energy, good health, no? Pero yung nga lang kapag syempre pag negative na po yung nakasulat, ibig sabihin po kailangan times 2, times 3 na po yung pagiging ano natin, due diligence, maging caring na po tayo, okay? Kung alam po natin more on health and accident, kailangan mas more maging aware tayo, increase natin yung focus, concentration, okay? So, yun po yung purpose ng book, okay? So, paano po namin kinocompute yung book? We base it on sa mga different stars, okay? Different elements and different stars. Yun po yung mababasa niyo po sa first part ng preface by the author, okay? Which is me, okay?
one and only Coach Johnson Chua po, inusulat. Okay, so yun po siya, no? Kaya yung preface po, mababasa niyo po dyan kung paano ko nga, boss, ginawa yung libro at anong klase ng formula yung ginamit ko. Tulad ng mga like yung sa Flying Stars, Patsu Reading, okay, Chiman Tuncha. So, medyo partly, sinama-sama ko po lahat ng knowledge ko para to compute certain forecasts and stars para sa bawat isang animal sign. Okay? So, yun po, no? And syempre, hindi ko pa rin po tinatanggal itong aking favorite na article, In Times of Darkness, Be the Light. Okay? Article ko po to nung panahon ng COVID time. Pero because of, I think, lahat po tayo ngayon still nakakaranas pa rin po ng darkness. Okay? Problems, especially in the economy, in the government, in the investments. Okay, so maraming klase, no? Maraming klase. Pero syempre, ang turo pa rin po natin, practice DHV. Okay, alam po natin lahat tayo may mga galit, poot, na sa mga part na nangyayaring problema. Pero at the end of the day, kailangan po natin i-practice yung positivity. Kasi if you focus too much on the negative side, okay, the same time and energy, you focus on the negative, you also still nag-waste lang po tayo. Pwede nyo gamitin yung time and energy na yun in the positive part din na para makagawa tayo, maging productive din tayo. Okay? Yan. And syempre, ito, yung power bracelet, importante. Ayun, hello kay Master Sam. Sabi ko na Master Sam. Uncle Sam. Uncle Sam. Ano yung salita ni Uncle Sam? Uncle Sam wants you. Ay, di ba? Kala ko yung sinong uncle yun, yung kalaban ni Chef Gordon Ramsay. Uncle Roger. Uncle Roger Yeah. So you can visit Sam, no? You can visit Sam pagka kayo po yung napunta ng Lucky Chinatown Mall. Okay, we have a very newly renovated shop. Okay, sa Imperial, no? Imperial Wing. Yeah. Lucky Chinatown Mall. Yes, so pwede po, kung pag may time kayo, you go to the Lucky Chinatown Mall, please visit our store there also. Yan, visit niyo po si Uncle Sam. Yan, okay? So yun po, no? Yeah, makikita niyo po yung bagong newly renovated namin na doon na shop. Super okay po, ganda. Tanong lang nila, Phoenix Dragon. Yeah, Phoenix Dragon. Yan, Phoenix Dragon. Makikita niyo po, may food dog kami sa labas eh. Tapos pagpasok niyo po, may Dragon Phoenix sa logo. May picture ba ko? Yeah. Pero wala pa yung door natin sa no? Dito nung open yung sa main Imperial, no? Wala pa. Oo. So ang daan niyo nun sa sa center. Oo. Yung sa labas. Yung sa China along Walk. the road. Yan, Along the Chinatown Walk. Yes, oo. Yan. So madadalaw niyo po yung shop doon. Yan. Pag may time din, you go to the Lucky Chinatown Mall. Originally, malaki po yung participation namin with Lucky Chinatown Mall kasi most of mga events din doon, minsan po kami rin po yung tumutulong para for some designs. Like ngayon po, pagdating ng Chinese New Year, tumutulong po ako sa approval ng mga designs on how they do this, okay, or do that, mga ganun. Kung nakita niyo po yung dragon, sila po yung nag-isip ng dragon, tinuro ko po paano dapat i-design. Okay? Ewan, makikita ba yung picture? Yan. Baka malabo lang. Okay. Ayan, yan. Ayun. Lumilinaw. Tsaka also, pagka pumunta kayo sa taas, sa may Masuki, may kita kayo doon, may mga painting. Mural. Yan. Sila po yung nag-paint nun. Yung team po nila. Yan. Brushworks. Brushworks. Meron ka bang nun? Social media? Meron din Brushworks. Yun. Naggagawa rin kami ng mga feng shui painting. Mga horse. Uy, dito ko marap. Ay, dito. Meron din kami mga feng shui painting, yung mga horse. Tapos may iba na custom paint sa amin ng mga Guan Yu, yan, mga God of Wealth. Kasi may iba kaming mga clients na painting enthusiast. Yeah. And ang painter natin, mga lumalaban talaga. Tsaka local. Local painter, yeah. We support local painters talaga. Yes, yung Brushwork PH is all about local painters na gusto mag-expand and explore. Yeah. Yes, so kaya kung meron din mga painters sa inyo, at very interested mga aspiring painters sa inyo, pwede kayo mag-join join some exhibit. Yan. Hanapin niyo na po, Brushworks Philippines. Brushwork PH. Brushworks. Yung works namin, WORX. WORX, yan. Okay? Pwede niyo po hanapin si Sam Chua, yan. Also sa toys, yan. Gumagawa ng event ng toys yan. Asia Pop Collectible sa Lucky Chinatown Mall din. Yan. Okay. Yun na yun. Tapos yung plug-in mo. Okay na. Sige. Walang airtime yan, ha?
Free airtime. Yan, pag may time po kayo, originally, yun po malaking tulong namin kasi every Chinese New Year, we also go to Lucky Chinatown Mall. Ako rin po yung nagbibigay ng talk kasi doon every Chinese New Year. Tapos yung mga forecasting po na nakasulat doon, ako rin po yung nagpo-provide. Kaya pag nakita nyo po may mga standee doon na mga write-ups, pag nakita nyo po sa ilalim, FS Coach Johnson Chua. Okay, FS means Feng Shui. Yeah, so Feng Shui Coach Johnson Chua. Alright, okay. So yun po. Kaya itong book na po, marami po nararatingan yan sa mga Mega World, Ayala. So far po, pag minsan kailangan po nila ng mga write-ups, ako rin po yung nagbibigay ng ano sa kanila. Purpose ko nun, originally medyo parang partly tulong lang din. Okay, para at least mas marami rin po, mas more maging aware. The purpose of my purpose of sharing is more on to become aware yung mga tao. Kasi kapag aware ka, you're guided, then you can make a change. Okay? Hindi po ito pananakot. Kaya kung mapapansin nyo nga po, pag nagbabasa kayo ng libro ko, never mo makikita o nababasa, or even me, kapag nagla-live po ako, never nyo po marinig na, uy, malas ka this year. Uy, naku, pangit yung next year mo. Okay? Hindi ka nasaswertehin. Okay? So, yun po, iniiwasan po natin yung ganun. Because number one po, wala naman po talagang malas, wala pong swerte, lahat po, ano pa rin po yun, partly kagagawan din po natin yun. Okay? So, the only time na pwede magkaroon ng malas, if you're doing the wrong thing, at the wrong place, at the wrong time, okay, syempre wrong result na yung lalabas doon, kaya medyo minamalas tayo. Pero if you're doing the right thing, and the right place, with the right time, okay, partly, swerte po yung makukuha natin doon. Okay? So, paano natin gagawin yun, is to know the guide. So at least, kunyari, like me, syempre, year of the rat. Conflict kasi ako for the year of the horse eh. Diba? So alam ko ngayon, again, number one, alamin ko muna ano ba meron sa energy ng horse. Okay? So kailangan, alam ko muna yung taon ng horse. Then secondly, also, alamin ko kung ano ba ranking ko for coming year. So this is the ranking. Yan, okay? So mababasa niyo po yun sa book po natin. And ito po yung rat, medyo mababa po siya. Okay? So, is it very alarming? Okay, maybe some of the other nagtuturo is yes, kasi pinakamalas daw. Okay, pero for me, no. I don't believe on malas, okay? Kung meron man malas na nangyari sa akin, kaya nagkasakit ako, okay? Naku, totoo ba yung reading? Hindi, pinabayaan ko rin yung self ko. Di ba? So, ibig sabihin, magka ba ako nagkasakit? Di ba? So, I need to understand. Okay? So, maybe kung mahina yung taon ko, may mahina yung immunity ko. Eh kung mahina na pala yung immunity ko, tapos hindi ko pa rin iningatan yung health ko, yun, that's it. Tatamaan nga naman talaga yung health ko. Okay? Kaya nga dapat, kapag alam ko medyo mahina yung taon ko, I need to be more focused on my lifestyle. I need to be more focused on maybe exercise. Kailangan medyo tutukan ko rin mabuti yung pagkain ko. Tapos alam ko rin kapag medyo mahina ang taon ko, then dapat, ang gawin ko rin is dapat wag din ako parang sugod ng sugod, invest ng invest, maging high risk taker or high risk gambler ko kasi it can also cause negative energy for me. Syempre pwede ako magkaroon ng wrong things na pwede mangyari, 'di ba? Pwede ako malugi, mga ganon. Kaya yun ang importante kung bakit kailangan malaman niyo po yung forecast niyo for the coming year. Pero sa sobrang dami na po kasi tayo napupanood at medyo nakikita, minsan po naguguluhan na po kayo. Okay, kaya nga the difference lang po ng forecast book ko is hindi ko po sinasabi kung swerte kayo malas. Kaya most likely, I always starting like, maybe it's a challenging year. Yan. Kaya sabi ko sa rat, it's a challenging year. Challenging doesn't mean it's a bad luck year. Maybe there's a lot of challenge, but you can still be successful. Okay? So parang ganun po siya. So bakit ba nagkakos ng challenge? Ano ba mga stars yung mga problema? Okay? So yun po, kinikwento ko po here. Sorry, tonight is we will not talk about all the horoscopes. So I'm just only introduction lang po ito para sa book ko po. So for you, yes, thank you if you're gonna buy the book, okay? Pero yung mga short video kasi or short explanation ko about my forecast, you can try to watch yung Hello December na sa YouTube ko po yun, Coach Johnson Chua. Hanapin niyo na po Hello December by Coach Johnson Chua. Okay, kinento ko po lahat yung hapyaw ng 12 zodiac sign. Okay, inisa-isa po natin sila for 2026. Although, maybe gagawa pa po ako ng video bawat isang zodiac, no? Pero kung ginawa ko po ngayon kasi kakapusin po tayo sa oras eh. Okay? Yeah, so bear with me ha. Okay, so ano po malalaman niyo po pag sa isang horoscope? So first, may makikita po kayo mga lucky. Okay, like lucky color, lucky elements, lucky directions, lucky friends, good allies, good friends. Okay, may healing color din. Okay, so you can also use that. Okay, tapos yung mga best man and also may affinity number. So ito po yung mga part na mga gamit nyo. When you say affinity number,
para na rin siyang lucky number. Pero bakit hindi lucky number ang ginamit ko? Kasi pag sinulat kong lucky number, I'm very sure gagamitin niyo po siya saan? Loto. Okay? So, hindi po yun yung purpose ko. Okay? Ang purpose ko po, affinity number, because you're using the power of that number in your benefit, no? Mas more parang advantageous sa inyo. Example, kunyari ako, year of the rat, affinity number ko is 3 and 1. Okay? So, anything may connection sa 3 and 1, chances for this year, malaki ang connection ko on that part. Okay? Example, meron akong kakausapin na importanteng tao and medyo gusto ko maging successful. Okay? So, try ko kaya siyang kausapin sa oras ng either 1 o'clock or 3 o'clock ng gabi or ng hapon, no? Parang ganun siya. Okay? Or maybe kung magkikipag-transaction ako by 3. So, maybe kailangan gumawa ko ng tatlo. Okay? Anything connected sa tatlo. Kunyari, 3 tawad. Pag nakuha ko siya sa 3 tawad, ibig sabihin, okay na yan. Okay? Pag hindi ko siya nakuha sa 3 tawad, then maybe hindi talaga siya para sa akin. Okay? So, parang ganun siya. So, it becomes a sign. Okay? It becomes a sign. Yung mga iba, mas magagaling pa nga gumawa ng ganung sign eh. Like example, sige nga, heaven, bigyan mo nga ako ng sign. Pag may 3 tao pumasok dyan sa pintong yan, malamang oo na ako. Bigla mamaya, may 3 tao pumasok. Okay? Kahit pa isa-isa, pero 3 yun. Okay? So, ibig sabihin, may sign ka. So, the purpose of affinity number is your connection number to the universe. Okay? So, although, ang problema kasi pag sinulat ko lucky number yan, I'm very sure gagamitin niyo po siya sa pangpalaki, which is maybe in terms of gambling or in terms of like lotto. Okay? But I don't totally encourage that, no? Yes, you can do so if you want. Okay? Pero we don't encourage that. Okay? Mas lalo na po ngayon, medyo delikado po ang mga gambling. Okay? Kasi minsan po, na nawawala yung control natin. Kahit sabihin nyo po, naku, nasa tao lang naman yung control pag nagsusugal or what, pero alam nyo po, once na nakapasok na po kayo at nakapagsimula na po kayo, in Chinese, meron kami tinatawag na kiao u kui, okay? Kiao kui ma. So, ano ibig sabihin nun? Kiao is gambling, kui is multo. Ibig sabihin, merong ghost may demon or ghost, no, sa gambling, na parang, it's talagang tinutukso ka, hinahatak ka ng hinahatak. Kaya minsan, ang nangyayari tuloy sa mga naglalaro, parang, sige, baka mananalo pa ako eh. Bawiin ko yung dati ko, ganyan. Hanggang sa hindi mo alam, palulong ka na ng palulong, hanggang sa palaki na siya ng palaki. Then, yun na, pwede na siyang makaharm sa atin. Kanina lang, kausap ko yung friend ko, ganun din yung sinabi about gambling, no? Uti itong, okay? So, ano ibig sabihin? There is no, bottomless. Okay? Bottomless sink siya. Once you start, never ending. Parang ganun. So, it becomes an addiction. Kaya, we need to be more control. Okay? Ingat po tayo sa sugal. Okay? Kahit sabi mo na, hindi, yung extra money ko lang naman yung susugal ko eh. Pero, minsan kasi may tukso on that part. Kaya nga, pag humingi sa akin yung lucky charm para sa sugal, meron ako. Okay? To enhance the chance, your chance, okay? But most likely, ang madalas kong pinapalagay din sa mga charms ko dun is protection para hindi ka maging addictive. Protection para hindi ka mahatak. Okay? Para alam mo when to stop, how to stop. Yan. Yan ang kailangan natin. Okay? And it's not always about winning. Eh, kasi kung meron lang ako talaga effective winning, ba't pa ako magtrabaho? Ako na lang sana gumamit. Diba? Kaya magtataka kayo, mga taong nagbebenta sa inyo ng, ito, swerte ito, pampayaman. Okay? Or sabihin natin na pananalo sa sugal. Okay? Ang tanong na lang, bakit yung nag-live, hindi niya ginamit? Okay? O bakit yung nagbebenta, hindi na lang niya ginamit? Hindi na siya magbenta. Kumita na lang siya ng kumita. Diba? Tapos ang marketing niya, hindi, sinishare ko sa inyo. No, so that's not true. Okay? That's not true. Okay, so meron siyang for forecast of money, career, health, relationship, and education. Yan. So meron po yan. No? And then also, syempre, importante yung monthly. No, which is partly, ito rin po yung yung ginagawa ko pong forecast every month. So meron siyang like yung first month, second month, so meron ko hello January, hello February, hello March. Basically, dito ko rin po siya kinukuha, yung readings. Okay? Yan. Kaya kung meron din kayo ng book, tapos na-miss nyo po yung video ko, pwede nyo rin po basahin din to. Or pwede nyo po basahin to ahead, para alam nyo po kung ano yung kailangan yung pagkaingatan or paghandaan for the coming month. Okay? Yan. So, I think lahat yan nandito. Yan, meron yan. Pati mga recommendation of charms kung ano yung pwede mong gamitin. So, kompleto yan ha. Rat, ox, tiger, rabbit. Yan. And then, yung pinaka-part din sa last dito, meron din siya yung flying star.
Yan. Ito naman po siya. Yan. So, flying star. Okay? Kaya kung doon sa mga kanina sa horoscope, nandun po nakasulat yung mga part ng amulets, charms that we can use. Yung po yung mga power bracelet, activation pouch, yung sa inyo po mga every year na talagang sumasubaybay, no? Sa ating power bracelet tsaka sa pouch, no? Tingnan nga natin sa mga nag-message po. Mga merong power bracelet here, okay? Ilang years na po kayo with me? Nakailang power bracelet na po kayo? Yan, may kita po natin yan, ha? Pwede nyo pong post lang or pwede nyo pong i-type kung nakailang years na po kayo na may power bracelet. Okay? Ay, alam ko sa inyo, may mga iba po sa inyo, dekada na po. Okay? Yan. The prosperity basket is coming na po. Incoming na po siya. Hopefully by next week po, dumating na po lahat. Okay? And then also, ito po yung flying star. Ito kung naalala niyo po, meron po akong ginawa rin sa YouTube ko po sa Coach Johnson Chua. Meron ako yung complete plaque. Yung kinukwento ko po sa inyo step per step paano siya ididikit sa bahay natin, yung mga plaques, okay, sa bawat sector. Although gagawa rin po ako ng ganung video, again, at ipapost po natin sa YouTube, no? So yun po siya. Yung mga bawat sectors, saan-saan dapat, north, south, east, west, bakit natin sila ilalagay dun? So kinukwento ko rin po yun sa video, pero the explanation is also here. So every direction also represent for certain good sector, no? So like example, like north, south, east, west, okay? Like north, meron number 6 star, okay, so power star, authoritative star, okay, so ano yung pwede natin ilagay dun sa area na yun, okay? So yun po siya. Kaya yun po yung kinakwento po natin dun sa mga plaques natin. And then may guidance kung anong pwede gawin natin sa Chinese New Year. Yan, step per step. Don't worry, wala po ako dyan na pagsusuot po ng red na panty or red na ano. Although, some of, iba naniniwala po sa pagsuot ng red. Okay, wala naman po mawawala if you can. Okay, kung meron ka. Okay, so okay lang po yun. Not bad naman. Ako, time to time, hindi naman totally red underwear, but red shirt. Okay, yun po yung ginagawa namin because of the red is always a symbol of yang energy or fire energy. Not as an fire element, fire energy. Meaning passionate energy, joyful energy. Kasi maganda pagsalubong ng Chinese New Year naka-red. Kasi parang yung energy mo, ikaw agad yung maukakuha. Okay, parang makukuha mo agad. Tsaka very vibrant yung energy mo para when you make your wishes, okay, for the start of the year, ibig sabihin, mas mabilis kang pakinggan. Kasi syempre very powerful yung energy mo. Okay? So, mas mabilis kang kumonect sa universe, okay, or sa heaven. Then kung ano man yung ni-wish mo, mas mabilis kang pakinggan. Okay? Kaya yun po yung nagiging kaugalian namin. Nagsusuot po kami ng red na damit. Okay? Regardless whatever the lucky color of the year. Okay? Regardless. So, most likely sa atin, marami nagpa-follow. Meron daw tinatawag na lucky color of the year. Okay? I'm not sure kung ano po yung sinabi na color of the year. Kasi most likely pag color of the year, yun po yung fashion of the year. Pero ang lucky color of the year, okay? Ang lucky color po is, lucky element is metal and water. So that's why if we use metal element, that can also help para to neutralize whatever the negative energy and mabuboost din po natin yung positive energy natin. So metal is mga color na gold, color na silver, okay? So yun po yung medyo maganda. Although kasi kung sa mga Photoshop, wala naman talagang gold, no? Or wala ring silver. So normally pag silver, we use gray, silver gray. Okay, kung matte lang siya or photo na hindi naman talaga siya ganun ka-shiny. At pag yellow naman, yung medyo yellow gold po, no? Tulad nung yellow nung Banco de Oro. Yan, okay? Kaya ngayon Banco de Oro, yung yellow dun, hindi po earth. Yung yellow po dun is gold or metal. Bakit? Kasi Banco de Oro means bank of gold. Kaya yung yellow po dun is gold color yun. Wala lang kasi talagang gold sa Photoshop. Kaya imposible po niya magagawang gold. Okay? So yun po, no? At least may natutunan kayo. Kaya minsan nag-offer po ako ng mga ganong service yung mga logo making. Okay? Hindi, may logo kayo, papafunction yung logo. Yan, parang ganon po. Okay? And then, other things, yan, meron din rin po dito yung mga pati sa Ghost Month. Okay? And then also, meron po tayong most important din also yung mga testimonials. Yeah. So thank you po para sa inyong lahat ng mga nag-share ng kanilang mga stories. So these are from my clients, okay? Nag-share ng stories nila, tapos nilalagay po natin yung dito sa book natin. The purpose of mine is para to share their stories, to inspire other people to use yung practicality and scientifical ng feng shui.
Okay? As much as possible po, we're very thankful sa mga lahat ng mga other social media rin about feng shui kasi people increases awareness. Pero the problem lang kasi po, too much of awareness na marami mga tips na tinuturo, mga DIY, okay, lalo pong naguguluhan ngayon yung mga taong sumusunod. Okay? Mas lalo na po, meron po mga tao po na naman nagkukwento at medyo may halong pananakot. Okay, na like, naku, pag di mo ginawa to, mamalasing ka, parang ganun. Siyempre, for a person, you get scared. Okay? Yun po, iniiwasan po natin tinatawag na takot benta. Okay? Yun. Parang meron po iba sabihin sa inyo, naku, this year, mamalasin po kayo. Talagang mawawala lahat ng fortune nyo. Mawawala lahat ng pinaghirapan nyo. Ayun, di ba? Siyempre, pag narinig po nyo po ganun, matatakot po kayo eh. Okay? So, kaya kung ganun po, ibebenta ko po sa inyo tong produktong to. Okay? Tapos, pag ginamit nyo tong produktong to, yan po yung reversal para mapastop yung mga problema. Kahit na ibenta pa niya ng 100,000, ako baka bilihin nyo. Bakit? Kasi takot na kayo eh. Nagets nyo? Oo. Pag takot na kayo, kahit na magkaano na yan, desperado na kayo, bibilihin nyo. Okay? So, the problem doon, nabentahan na kayo. Okay? Kaya nga po ako, iniiwasan ko po yun. Ayoko pong mag-take ng advantage ng pagiging miserable ng ibang tao. Okay, ayaw natin mag-take ng advantage pag kayo po'y nangihina. Hindi po natin gusto yung ganun. Okay? Mali po yun. Kung tutusin, hindi po ako nakakatulong pag ganun. Tsaka kapag sakali po nabentahan kita, hindi naman ako nakatulong. Part-click. Pwede rin ako karmahin dun eh. Okay? Kaya ayaw po namin ganun. Kaya I know most of sa inyo rin po nagpo-follow sa akin. For over the years, no? Never nyo po marinig sa akin na, sige na, bilihin nyo. Sige na, kunin nyo. Okay? Never nyo marinig sa akin. Bumili kayo because of you think that it is the right time to get it. Okay? So, yun po siya. Okay, so, sige po, no? Next po, kukwento po natin yung isa pa pong book. Pero before that, sagutin lang po natin yung iba kasi humahaba na po yung mga messages. Ayan po, no? Yes po, thank you so much po. Sabi ko nga po, hindi ko po naririnig sa inyo na pinapa-avoid yung ref magnet. Yes, kaya kung may mga narinig po kayo about sa mga social media, yes, do so. Pwede niyo po i-message sa akin. Sorry lang po, for tonight, I will not forecast every animal sign. This is more on to share, okay, the how to use the book, okay? So, ito po yung purpose. Kasi itong video na to, kaya po naka-focus sa topic po natin ng yung book po natin because of ipopost ko po itong video na to again sa YouTube. Okay? Yeah, sorry po, hindi po ako nag-edit kasi hindi pa po ako sanay mag-edit. Okay? Ako talaga sanay po ako magkwento. Okay? Ikukwento po natin talaga lahat. Practicality, ano ba yung kailangan nyo malaman. Okay? Scientifical. Kaya, pag sa akin po, pag yung mga tinatawag nilang 5 minutes, 10 minutes, talagang bitin po ako doon. Kasi gusto ko po nalilinawan kayo. Okay? Yan. Good evening din po everyone. Good evening. Sorry at hindi ko na po kayo na isa-isa. Yan, no? So, thank you lang ha. Yan. Okay. Ano po ba ang FB nila, Coach? Sa Feng Shui Painting. Yan po, Brushworks Philippines. Yun po yung sinabi. No? Yan. Try niyo po dalawin. Okay? So, sino pa ba yung may questions? May brothers in action. So, baka makapag-vlog din po kami dalawa. Magkano po yung book, no? So, the book po is one set po siya, nasa 800 pesos. Although, sa mga Shopee buyer, I think much more, a little expensive because of Shopee po kasi we need to buy some of mga packaging pa po, and also mga bubble wraps and things, yan. Kaya minsan po sa Shopee, minsan mas mahal po ng konti yung post po namin. Okay? Sorry po, mauubos na pala yung battery ko. Hi. Yan. Okay, alright. Yan. Sorry. Alright. Yan. Okay, so where to avail the book? Number one po, if you're following this video, you are in our Facebook page. So, click nyo lang po yung icon po namin para mag-follow rin po kayo sa amin tuwing meron po kaming pinopost. Ngayon, pinopostan po namin yung mga bagong amulets tsaka mga bagong charms natin para for the coming year. Okay, para for the 2026 Year of the Fire Horse. Okay, so Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Kung nakita niyo po yung Coach Johnson Chua, yes, pwede niyo po maklik yun yung may logo po na yellow, tapos may Feng Shui Sunrise. Yun po. I know some of you po,
try to send message directly to me kasi meron din po akong personal account ko yung Johnson Chua, pero sorry po no, hindi po kayo lahat masasagot doon because it's a personal account, hindi po siya business account. So most likely mas more nakafocus po ako dito sa business account. Yung personal account po kasi more on pang personal ko po talaga yun sa mga maybe my collections, my friends, mga ganun, pero hindi po ako masyado nagpo-post ng feng shui doon. So yung feng shui po natin talaga dito po yun sa Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. So my Instagram follower po, same lang po, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Okay, pagdating naman po sa YouTube, Coach Johnson Chua po. Yan. Okay? Yan, yun po, no? Thank you po. Hi, hello, Norma Feliciano. Thank you. Very helpful po yung book. Yan, always daily guide. Okay, ito na, yun, binanggit na po ni Ate Norma, especially for the daily guide. So, ano po itong daily guide calendar? So, every day, meron din tayong tinatawag na mga lucky day. Okay, lucky day. Para for certain important activity. Okay, tandaan niyo po yun ha. Lucky day para for certain important activity. Please, don't use this book as your pocketbook na everyday kailangan nyo tignan. Okay? Hindi nyo po kailangan takutin yung sarili nyo po everyday. Okay? So, the purpose of the book is para i-guide po tayo. So, example, kailan ba magandang araw mag-open ng business? Kailan ba magandang araw mag-sign ng contract? Kailan ba magandang araw maglipat ng bahay? Kailan ba magandang araw mag-travel? Okay? So, yun po yung time na gagamitin nyo po yung librong ito. Okay? So, example lang, halimbawa, pili lang po tayo ng isang araw. Paano po kayong pipili ng araw? So first, kailangan meron muna kayong come out na ano bang activity muna yung gusto nyong gawin. Kung wala po kayong specific anong activity gusto nyong gawin, huwag nyo pong buksan yung book kasi wala po siyang kwenta. Okay? Magkakaroon lang siya ng kwenta pag meron na kayong target. Okay? Kasi kung hindi, matatakot kayo eh. Like last time, meron ako isang client, hala, coach, nakasulat kasi bad luck animal sign ko daw today. Okay, may bibilin sana akong certain na appliances. Masama ba yun? Ayun, sabi ko, wala nang kinalaman yun. Bakit? Kasi appliances is parang more on ano lang yan eh. Pang daily accessories yan. Diba? And normally, ang sa appliances, nakasulat lang dito yung about stove. So, stove lang. Tuwing papalit ka lang ng stove, magpapalit ka ng bed sa furniture, yan lang po yung time na kailangan nyo pong piliin yung araw or magpapalit kayo ng pinto. Pero like sabihin nyo, bumili ka lang ng sapin ng kama, magpapalit ka ng sapin ng kama, magpapalit ka ng mga like yung, kunyari, sa dining table mo, nasira yung isang upuan, pinapalitan mo ng upuan, di ba, mga ganong klase. No need to check for the date na, okay? Parang hindi po tayo masyado maging paranoid na kailangan lahat po ng bagay chinecheck. I know some of you, may napapansin ko yun o nababasa kayo yung haircut. Kailan daw maganda mag-haircut, kailan magandang araw magpagupit. Okay? Dito rin sa book namin may nakasulat din po yun, yung haircut. Pero minimal lang. Bakit? Kasi yung ibig sabihin po ng haircut na yun is yung first day haircut po ng newborn baby. Hindi naman po yan yung parang everyday kung kailan po kayo magpapagupit, no? Although if you want to follow, wala pong masama, okay lang if you want to follow. Pero if you're gonna ask me, okay, as a practical practice lang. Okay, for me, ayoko masyado takutin yung sarili ko rin. Ako po, nagpapagupit ako kung kailan may promo. Hindi ko po chinecheck yung araw. Chinecheck ko yung promo ng barbero. Okay? Yun. So, yun po siya. Okay? Maging practical po tayo. Okay? So, the purpose of the book, pero although yun nga lang, signing contract, yan, syempre, very important yan. Kasi, malaki ang kapalit niyan eh. Okay? Groundbreaking. Kailan ba magandang araw para maggalaw ng lupa? Mag-renovate. Okay? Yan. Medyo mga major kasi yan. Tuwing ginagawa niyo po yan, may nagagalaw kayong energy. Okay? So, yun po yung time na yun. Kailangan basahin niyo po yung book. Okay? So, paano gagawin? Example, kailan magandang araw mag-open ng business? Yan. Kunyari, yun muna yung target ko. Okay? Tapos, ang plano ko around January. So, example here, may nakasulat, January 20. Lucky animal sign is horse, unlucky for the rat. Pero ang good activity niya, house moving, groundbreaking, and also business opening. Okay, so good luck daw siya for business opening. So that means, today, pwede ako mag-business opening. Pero, unlucky siya para sa rat eh. So kung unlucky siya sa rat, ibig sabihin, good man siya for the activity, pero hindi siya good for me. Hindi ko rin pwede piliin yung araw. Okay? First, kailangan good yung activity. Then, pangalawa, dapat, kahit hindi siya good sa akin yung araw, okay? Kahit hindi lucky sign ng daga, pero dapat hindi ako unlucky.
Tsaka importante kasi kailangan ko rin check yung mga partners ko. 'Di ba? E paano naman may partner pala ako na daga. Kahit ako hindi ako conflict, pero yung partner ko conflict. Mamaya hindi na mag-cause ng ba't kami magbe-break sa partnership namin. Okay? Kaya importante po na dapat pag nag-check po kayo, ilang tao yung involved, lahat po yung kailangan check niyo po. Okay? So yun po yung way na paggamit po ng book. Tsaka anong time? Yan, may mga lucky hour. Yan. So yun po yung mga pwede nyo pong gamitin do sa book. At saka meron po dito mga advance, like ito, may mga Danger Day, may mga like Success Day, Rabbit Day, Dragon Day, Remove Day, sorry, Establish Day, Remove Day, Full Day, Success Day, Receive Day. So meron din sila mga special purpose. Example, I need to make major decision within 1 week. Okay, mag-open ako ng negosyo. Kaso doon sa book, wala nakasulat na good activity for those 1 week na yun. Okay, then gagamitin mo na yung advance. Okay, doon na lang ako sa Success Day or Establish Day kasi pwede ko rin gamitin yung for business opening. Okay? So, yun po yung paggamit ng book natin. Alright? And then also, sa mga kumukuha po ng ating libro, syempre, may bibigay rin po kami ng additional lucky charm. So, ano ba yung lucky charm dito? Okay, dito po sa ating yellow book, sa calendar book, meron po kayong talisman. So, pwede nyo po itong gupitin. Tapos, pwede nyo po siyang ikabit. Yan. Okay? Ito po yung yellow talisman to. Yan. Okay? Ang purpose po niyan is, successful career talisman. Insert nyo siya sa red pocket. Okay? Yan. Or angpaw. Okay, red envelope. Tapos, pwede nyo po siyang ilagay sa wallet. Yan. Or, pwede nyo pong indicate to kung nasa yung lucky area. Coming year, ang lucky area nasa east. Yan. East or south. East and southeast, pareho lucky. Okay, pero pinakamas more lucky yung east eh. So, pwede po yan ikabit sa east sector. So, pwede niyang gupitin yan. Dito rin po, ganun din. Dito naman po, ayan, merong wealth trigram. Dito po, sa forecast. So, you can also cut this. Ito naman po, ito yung tinuturuan ko po sa mga meron book natin Ito po, pwede nyo i-xerox ng 9 na piraso. Ito po yung pwede nyo sulatan ng wishes sa likod, tapos nilalagay sa ampaw. Then, ayun po yung ginagawa nating 9 ampaw diamond sa likod ng pinto po natin. Okay? Yan. So, sino ba sa inyo gumagawa ng mga ganong ampaw? Mag-ano nga kayo ng heart or like. Para alam ko po, may mga nagdanay ampaw. Yan. Okay? Yeah, I know marami po sa inyo baka nakatry na po nun, no? Yung tinuro ko po yung 9 ampaw. Okay? Sobrang medyo nag-click yun. Although may iba gumaya 1 ampaw. Okay? So, wala naman po masama. Siyempre, for me, kung marami po gumaya sa turo po natin, then we're very thankful kasi mas marami pong tao pwede matulungan. Okay? Yun po. Wala naman po pag-aangkin ang lucky charm. Hindi ko pwede sabihin na, nako, tatak ni Johnson yan. Dapat wag nilang gayahin. No, we don't do that. Okay? If that can help, okay? Baka mas marami silang follower. Okay? Then thank you. At mas maraming tao pwede matulungan. You know, in sharing feng shui advices, may point naman na wala namang mawawala, no? Kung may mga DIY. Kaso yung nga lang, kailangan na-undergo pa rin siya sa science and practicality kasi kung hindi po, may nawawala. Ano nawawala dun? Nawawala yung katalinuhan natin, nawawala yung pagiging kumpiyansa natin. Tulad ng question po kanina. Okay? May nagturo, huwag lang mo maglagay ng mga magnet sa ref. Okay? Simple lang yun, DIY yun. Bakit? Tatanggalin mo lang yung magnet sa ref Pero yun nga lang, tinanggal mo, tinapon mo, sinayang mo yung mga magnet sa ref. Mali naman kasi yung paniniwala, di ba? Parang ganun siya. So, yun po yung nagiging problema. Parang example, bigas. Huwag daw ilalagay ang bigas sa plastic na lagayan. Kasi pag nilagay mo sa plastic na lagayan, hindi raw akit yung buhay mo. So, is it true? The answer is no. Oo, di ba? The answer is no. Ako, buong buhay ko sa plastic ko nakalagayan. Tsaka imagine niyo po, sako po siya nakalagay. Lahat po ng bigas natin nasa sako. Ang sako po plastic. 'Di ba? Oo. Ang purpose nun para hindi masira yung mga bigas natin, 'di ba? 'Yun. So, yun po. So may nawala. Ang nawala doon, nawala yung pagiging confidence natin. Okay? Alright, no? So, okay. So, sagutin na po natin mga questions niyo po. Okay, ha? So, how much po yung the book? So, the book is 800 pesos for one pair. Although, yes, we're selling it na hiwalay. Nasa 450 per each. Pero, we recommend to get both. Okay? To get both po. Yan. Kami to po ng kapatid ko. Nasa 2 years na. Okay? Practicing the power bracelet. Chin Beltran Manalo. Yan. Thank you po, Thank you.
At more years to go. Heidi Soria, yan. Thank you rin po. Yan. How much is the power bracelet? So power bracelet, we have the basic and also customized. Although yung customized yung Heidi recommended namin, nasa 7-8. That customized po is based na talaga siya sa birthday nyo. Okay? Kasi pag sinabi mo yung basic, halimbawa, year of the dog ka, year of the dog ako, year of the dog siya, pare-pareho po tayo ng bracelet. Pero kapag ka-customize, kahit po same kayo na dog, tendency pwede kayo magkaroon ng ibang bracelet kasi based na po siya sa, binibase ko siya sa birthday. Okay, binibase ko siya sa birthday. So part ng kasama doon yung mga character, personality, strength, tsaka weakness. Kaya doon ko po kinikreate, no? Yan. Alright, no? So, sorry hindi ko lang po masagot muna yung mga nagpa-private message. Later po, pag natapos po yung live natin. Okay, so thank you po, Pauline Ann. Yan, see you soon also. Yan, sa February na po, coach, yung power bracelet. Yes, darating po ng, by next week, chances dumating na. Pero, kung nakita niyo po, nag-post na po kami ng pre-order. So, for those of you na medyo gusto na po mauna, if ever, kasi baka may first batch kami darating, at takot namin baka magkaubusan yung first batch. So, chances po, January na po yung mga next batch namin. Okay? Yan po siya, no? So, may first batch kami darating. Ayan, pwede namin unahin yung mga nag-pre-order po. Yan. Lorelei, Elay, good evening. Ask ko lang po, coach, kung yung mga dating plaques po na nabili ko, pwede pa po ba next year? So, for the next year po, magpapalit po tayo ng mga plaques, okay? Kasi iba-iba na po yung mga designs nun. Although, may mga ibang mga plaques kayo na luma na kung gusto pong i-reuse or gamitin, pwede po. Pero yung mga cures and protection po na plaques, ayaw na po natin gamitin. Okay? Normally po, yung mga pag mga curing, tinatanggal na po natin sila. Okay? Yan. So, Algems, hello, good evening. Yan. Matawa aking mga GYF po pala. Oo, thank you po sa mga aking GYF members. For all the GYF members, nag-post na po ako sa group po natin, sa private group po natin, okay, na open na po yung registration natin and nag-offer po ako ng early bird, okay, hanggang December 31, okay? So, ngayon po, inaayos ko na po yung ating mga reports, bawat isa. At thank you po sa mga nauna na po nag-early bird para magawa ko na po yung mga report nyo. Okay? So, what if firewood po na tiger? Can we wear gold? Yes, opo. Originally po, when you talk about like accessory, like metal element, any animal sign can do. Wala pong specific na animal sign na bawal. May iba magsasabi sa inyo, pag wood tiger ka, wood rat ka, basta pag wood ka raw na element, bawal ka raw magsuot ng metal. Okay? I'm a wood rat. 1984 wood rat. Okay? I'm also using metal. I love mga metal. Originally nga po, metal is one of my lucky element. Kung dahilan kung bakit ako naging isang consultant as a metal industry. Okay? So, paano ko po nalaman yun? Syempre, much more deeper reading. Yun po yung life reading po natin. Or patsu reading. Okay? Yung nga po yung unang mali ko eh. Nung first na nag-aral po ako ng feng shui, akala ko bilang isang wood element, yun po yung swerte sa akin. Pero nagtataka kami, bakit nung panahon na yun, nagnegosyo po kami ng mga garments, hindi po talaga nag-work. Garments is wood element. Ako lang naman yung wood din sa pamilya namin. So sabi ko, siguro pag ako umawak nito, baka mas more better. Pero hindi. Pag nakita niyo po ako, nakilala niyo po ako doon sa panahon ng nag-garments po, mga ganon. Natatawa po kayo. Okay, umikot po ako bilang ahente, pero hindi po ako madaldal. Alam niyo po, hawak ko yung mga produkto ng mga garments ko. Parang, okay, baka gusto po mag-order. Pag sinabing ayaw, okay, sige, next na lang. Ganyan po ako dati. Hindi po ako nagkukwento, hindi ako marunong magano. Yeah, so that's one of my problem po talaga. Tapos nung napunta ako sa ganito, sa feng shui, sa mga explaining about life, about consultation about like life coaching, parang ganon, sobra ako naengganyo. Tapos nung natuto na ako mag-patsu reading, doon ko naintindihan. Kasi metal pala is one of my element. Ganon po. Okay? Yan. So, yun po yung mga ilang things, no? Then, check po natin. Baka may other questions po. Yes, ang dami po talaga. By Joyce Baguio. Okay. Chin, hello, good evening. Nasa Shopee po yung book. Yes, po. You can double check po sa Shopee. Ito po, Feng Shui Guide 2026 by Coach Johnson Chua. Or, please visit and follow, no, our page dun sa Shopee, Feng Shui Sunrise. Okay? Feng Shui tapos Sunrise.
Yan po. Hanapin niyo lang po yan. Yan po lahat ng aking mga Feng Shui Sunrise sa Facebook, Instagram, Shopee account. Okay? Shopee lang po. Wala po ako Lazada. Yun. Okay? Carlo Patrick Torres. Hello po. Good evening. Thank you, thank you. My trusted and highly recommended Feng Shui expert. Thank you po. Alright. So, where to avail the book? Yan. Ma-order niyo po sa lahat ng social media po natin. Okay? And also, kung makabdalaw po kayo mismo sa Binondo, please visit our shop. Okay, Feng Shui Sunrise, sa Feng Shui Sunrise, okay, dito lang po kami located sa 803 Salazar Street, corner Ongpin, Binondo, Manila. Yun po kami po malapit po sa Anson Emporium, tsaka doon po sa nagbebenta ng maraming mga, like, vegetable barbecue, parang like that, no? Yan. Susan Gresha, hello po, good evening, yan. Masama po ba ang may swimming pool sa bahay po? Sorry, kapag water kasi po, pag tama yung positioning nyo po, pwede nyo mapalakas yung lock. Pero pag mali po yung positioning, yes, it can also denotes negativity. Okay? So may mga certain sector na hindi natin gusto ang tubig. Okay? Basic po, we put water sa east, north, or southeast. Pero kapag sa south sector, ayaw po natin may water. Okay? Pero syempre, depende po sa feng shui mismo ng place. May computation po yan. Kasi minsan po kahit na east or north, pero hindi maganda yung water star doon, baka iba rin kasi na-activate doon eh. So, kailangan i-compute. Okay? Yes, po. Mayroon po kong binanggit na Trinity Pot. Okay, Trinity Pot. Ito po yung sample nun. Yan. Yan. Meron po kasi ako din nun eh. Okay? Ito yung tumutulong sa akin para medyo maayos-ayos lang po yung aking income. May iwasan lang po yung mga money losses sa akin. So, this is the Trinity Pot. This is for lifetime. Okay? Tapos meron po siyang protector na elephant, rhino, tsaka hippo. Yan. So, ito po yung 3 water animal sign na kung saan tumutulong sa atin against anti-burglary, anti-money loss, and also to secure yung assets natin or wealth natin. Yan. Nirecommend po natin siya last nung sa live ko po para sa mga rabbit. Pero originally po, all signs can also use this. That's for lifetime. May certain sector nga lang po sa nilalagay. Sa mga Year of the Rabbit po na meron nito, you can put it sa east sector nyo po. No? Yan. Yan. Okay, Coach, pakibasa naman po yung mga comments namin. Regards po raw. Sabi ni Kiko-san, thank you po. Sa nabili pong pansabit, gumagaling na po siya. Wow, thank you, Ate Lorelei. Naku, pag napadalaw po ulit kayo na Manila, huwag niyo pong kalimutan dumaan po sa shop. Alam niyo po, lagi ko pong nakikita po tuwing nag-live po ako, nakikita ko po yung name niyo po. Kaya minsan pag napunta kayo ng shop ko, ay, naku, hello po. Yeah, thank you po sa mga dumadalaw po talaga. Yun. Alright. Pressy, hello, good evening. Yan. Okay, Coach, ano po ba yung name ng store niya po? Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Yan. Yan. Thank you sa mga nagpa-follow Thank you po pala sa lahat ng mga nag-like and share din po ng page na to. Itong video natin ngayon. Okay, para marami po tayong tao na pwede mabigyan ng awareness. Okay? Although hindi po ako vlogger. Much more on educator po. Kaya umabot ako ng 1 oras pag nagla-live. Pero sana po kung may time po kayo, please watch my other video. Tulad ng, if you want to know more about like Feng Shui, so meron ako all about Feng Shui. Meron din ako about bedroom, kitchen. Yan. So, puro mga 1 hour yan. Kasi, mas more kinikwento ko po talaga by detail. Tsaka bakit, anong purpose, ganun po. No? Hindi parang hapyaw-hapyaw lang. Kasi minsan naguguluhan tayo dun eh. Pero may plano po ako gumawa ng ganun. Sana po kung meron lang akong material para ipakita ko po. Ayan po. Yes, I'm doing the 9 ampaw. Some answered my wishes. Ako po, yung sa ampaw ko, meron ng 5. 5 na po yung na-activate dun. Yan. Siyempre, sobrang swerte na natin pag bingo. Pag siyam lahat meron, no? Yan. Swerte po tayo nun. Pag nakuha natin lahat yung bingo natin, yung siyam. Okay, may face-to-face feng shui po ba? Yes, you can go to my shop, okay? At or pwede po kayo, pagka gusto niyo po kasi magpa-personal reading, pwede po kayo mag-PM sa amin, tapos pwede kayo magpa-schedule. I'm doing face-to-face like tomorrow morning, wala lang ako sa tindahan kasi meron akong online session. Also, may live reading session ako online. I'm offering that for like around 1 hour session.
Tapos bukas ng gabi, meron din ako mga sa 8 p.m. naman. Yan. May mga iba, kapag gusto naman sa shop, pwede rin po yun. Pag pupunta po kayo, yan. So, kailangan po natin schedule kasi hindi po ako everyday na sa shop. Dahil minsan po, may mga times na na-invite po ako para to go out like next week na December 10. Yun po, may groundbreaking ceremony po akong gagawin sa Fairview. So, yun po, wala po ako for that day kasi kailangan ko po pumunta doon sa client ko. Yun. Oh yes, pouch, bracelet, plug set, yan po yung mga change natin every year. Pero meron tayong lifetime bracelet na hindi rin po pinapalitan every year. Pero yun po, ang difference lang, si lifetime bracelet po kasi, mas more focus siya sa well-being, growth, pinapalakas natin, tsaka stability. Pero pagdating sa opportunity, si power bracelet po talaga yung meron doon. Tsaka mga protection for the year, si power bracelet po. Okay? Yan. Sa mga gusto pong sumali po sa GC po namin sa GYF, okay? Dapat po member po muna kayo. So how to become a member, you need to avail yung report po natin, okay? So open na po yung GYF din natin. Sa mga interested po to join, you can watch it also sa YouTube po natin kung ano meron sa GYF, no? So type nyo lang po GYF by Coach Johnson Chua. Okay? Short for General Yearly Forecast, okay? So makaka-receive kayo ng report at maganda lang po doon sa group na yun, you will also understand and learn how to do activations. Okay? Tas much more personal po yung reading niya. Kasi yung book po natin, kung magabasa yun natin fino-focus lahat yung reading. Ikaw mo mismo. Tapos then malalaman mo rin yung mga lucky sectors, lucky para to do activations. Like kunyari, magmamanifest ako. Ano ba mga certain sector yung pwede ako mag-manifest? Yun yung mga spiritual. Yung mga nagtatanong sa akin, meron ba spiritual feng shui na dadaanan ko lang sa manifestation kahit wala pa akong charm? Yan. GYF can also help on that. No? Yan. Pero yung alam po, you need to avail the report. Nasa 5.8 po yun, pero 1 year na po yun. Tapos kasama po kayo sa group. Okay? Sorry, wala po kaming COD. Wala po kaming COD. We try to avoid COD kasi you know po sa panahon ngayon, sometimes po, marami po kasi pag COD nagkakaproblema. Ganun po, no? Kaya wala po kami nun. Yes, pwede po bang explain yung GYF, no? So, yun po, no? GYF is a General Yearly Forecast. Okay, so, yun po, ang sinasabi natin doon, number 1 is, it's like around mga 13 to 14 pages report. Okay, pag nag-join po kayo kasi sa GYF, okay, pag naging member po kayo, kailangan ko po yung birthday, birth time, email nyo po, tapos magsisend po ako ng report sa inyo. So, the report is around mga 13 to 14 pages report talking about kung kumusta kayo for the year, kumusta yung mga every month ninyo, tapos meron mga activations. Like, kunyari, like, gusto ko kasi meron akong kakausapin na client, medyo hirap na hirap ako dito sa client. Gusto ko medyo mas more mabaliktad ko yung situation at medyo mapunta sa akin. Maybe I can use the power of the mage. Okay? So yun po siya. May mga ganun po tayo. May guardian mage, guardian wizard, guardian healer. Okay? Meron din tayo mga guardian visionary. So we have 8 guardians na pwede po natin gamitin yun sa GYF. No? Ang gagawin mo lang po, pupunta ka lang sa manifestation sector mo, haharap ka lang sa certain direction, tapos you can call on the guardians. Ganun siya. So how to do it? Meron akong 4 videos. Kapag nang-join po kasi kayo, automatic you get the 4 videos. So, yung videos na yun po yung magiging gabay po natin. The first video is more to understand first what is GYF, how it works. Okay? Tapos, you need to understand also how positive, negative energy works. Then second, yun yung pag-uusapan natin more about do sa report. Okay? Then third, how to do activations. Tapos yung fourth, yun po yung doon po mapasok yung yung mga lucky directions. Paano ba gamitin yung lucky directions? Yan. Okay? Alright. No? So, tapos yung the rest po, panoorin niyo po sa YouTube, ha? Yan. Kuya, pwede na po bang buksan yung ampaw? Hindi pa po. Naalala ko lang kasi wishes ko. Pero better po yung sa wish, sa 9 ampaw, antayin niyo po hanggang matapos yung taon. Kasi pag binuksan nyo, yung mga part of some of your wishes, baka hindi na po siya matupad, no? Ang tawag namin doon, low-key. Yung parang, yung parang sumingaw na siya. Pag sumingaw na siya, syempre wala na. Hindi na siya hindi na siya mag-take effect. Last year pa yung sa'yo. O, pag last year pa po, pwede niya po sige buksan. Okay? Pwede niyo buksan para tingnan niyo po kung ilan po yung na-activate niyo po from the last year. Okay? Pero yung for this year,
sa next year na po buksan. The Prosperity Basket, we're targeting the same, 1699. Okay? Hopefully, wala pong nagbago sa shipping fee. So, yun lang naman po yung problem namin pag biglang tumaas lately. Ganun po siya, no? The Trinity Basket, pot, nasa 6,800 po siya. Opo, lifetime na po yan. Okay, nasa 6,800. Yan. Nag-ship po ba kayo to the US? Yes, nagka-send kami through DHL. Although may shipping fee po siya, so depends po sa place nyo. You can send your address and postal code para pwede po kami magpa-verify kung magkano po yung aabutin yung shipping fee. Tapos with your approval, pag na-send nyo na po yung payment, that's the time po namin papadala. Di ko naabutan yung sinabi ko kanina. Ano yun, Ivan Go? Sorry. Gamit ko pa yung power bracelet last year. So, basically, mas more better sana is we use the every year power bracelet, no? Yan. So, power bracelet po nasa 7,800 kapag gusto nyo po yung customized bracelet. Okay? Try nyo po. Originally, kapag you have tried that, then try nyo po siyang i-feel. Okay? Mas more think of it as an investment. Don't think of it as an expense. Kaya nga po, di ba tinuturo ko pagdating sa Lucky Charm, wag niyo pong gagamitin na, magkano po yung utang ko? Magkano damage ko? Magkano yun? Ganun, no? Never use the negative words. Kasi pag ginamit nyo kagad yung utang tsaka yung damage, parang hindi nyo pa nga kinukuha yung bracelet. Okay? Parang hindi pa nga nagsistart, parang meron ng masama or negative na mawawala. Okay? Dapat ang ginagamit yung word is, magkano investment ko? Yan. Okay? Pag bumibili kayo ng charms, use that. Magkano investment ko? Yan. So, malalaman yan. Turo ko po yan. Okay? Bakit? Kasi bumili kayo ng charms para magtrabaho yung charms para sa inyo. Hindi po sila anting-anting lang na para for nakikiuso lang tayo. No. Okay? Example, you bought the power bracelet. Pero ang purpose mo dyan para makapag-close ng maraming transaction. So, naggastos ka ng 7,800 pero marami kang transaction. So, maybe nakapag-close ka na like around 700,000 or 7M or what, mga ganun. So, it depends, no? Kasi minsan sobrang bawing-bawi yung bracelet eh. Okay? Ganun po siya. So, imagine nyo po yung 7,800 yung for 365 days yung magagamit. Diba? One whole year. Yan. Okay? So, I think nasagutan ko na po. Baka may other questions po kayo related to the book. Related to the book. Okay, so again, available na po ang Feng Shui book po natin, Feng Shui Guide 2026 by Coach Johnson Chua. And also, ito pong Feng Shui Daily Calendar 2026. Okay, so available na po sila. Mabibili niyo po sila sa ating mga social media account. So, first here sa Facebook, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. And also sa ating Instagram page, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. Sa mga Shopee follower po, yes, you can double check po. Follow lang po kayo sa page din po namin sa Shopee. At tingnan niyo po yung mga ibang charms po namin doon. No? So, sa amin po, kung ano po yung picture namin sa mismong Shopee namin, yung mismo talaga yung item. Okay? Kasi, ang problem po ngayon, marami po kasi may iba, magugulat kayo na same picture naman, pero super mura. Nagtataka nga kami, paano nila nagagawa yun. Pero yung pala pag na-receive nila, maliit lang pala yung item. Like example, yung sa mga amulet natin, kaya ganyan kalalaki. Sa kanila parang ganyan kalalaki. Okay? So, maparty dinadaya na. Okay? Yun po yung some of the problems, no? Yun. So, kaya yun sa amin, kung ano talaga yung product namin, yun po yung pinopost namin. And if you can see why we don't post all items sa Shopee, kasi pag mga customization, inquiries, okay, mga personal, much more on sa Facebook po namin siya pinopost. Okay? Kasi mas more recommended pa rin po namin through the Facebook yung orders if ever. Okay? Yan po. And then also, available na po siya sa mga shop po namin. So, first, syempre sa tindahan ko po, Feng Shui Sunrise, okay, located 803 Salazar Street, corner Ongpin, okay, yan, malapit lang kami sa President Restaurant, yan, Binondo, Manila, okay. Tapos, then also, you can, basta pag sa Ongpin Street, yung pagbaba ng unang tulay, kaliwa, yan, makikita niyo po yung shop ko po doon. Katabi lang ako nung nagbebenta ng maraming mga barbecue tsaka sugarcane juice, okay. Yan. Then, secondly, you can also bought this one sa Dragon Phoenix. Okay? Yung po, Ongpin Street pa rin. Sa baba naman po ng Chinatown Laylay Hotel. Okay? That's where my brother and sister-in-law po nakalocated. Then, you can also bought this kung kayo po napunta ng Lucky Chinatown Mall.
si kuya ko po kanina. Okay, Phoenix Dragon. And then you can also about this kung kayo po yung taga Green Hills area, hanapin niyo lang po si Coach Daniel or si Coach Jasmine. Okay? Yan, no? So, ayun po, nandoon po sa Golden Phoenix sa Vira Mall, second floor, or Golden Monkey sa Promenade area. Okay? Second floor din. Yan, no? Malapit lang po yung shop namin doon. At kung mahilig din kayo sa toys, tingin-tingin na rin kayo doon. Marami kami mga display ng toys doon. Okay, so may feng shui, may toys, halo, no? Yan, okay? So yun po siya, no? So that's where mabibili niyo po yung mga charms po namin, tsaka yung mga books po namin, if ever. Okay? So guys, thank you again sa pagsasama niyo po sa akin in a very quick live lang po. Alam ko quick live pero parang lumampas na rin ako, parang naka 1 hour na rin yata ako. Pero this will be a quick live dapat, no? Talking about no sa libro po natin. I hope naintindihan niyo po how our book can help you to become a guide for 1 whole year. Okay? Both the forecast and also the guide calendar. Okay? If you have any other questions, please feel free to message us. Okay? And also, abang lang po kayo time to time. Baka gumagawa po ako ng live din po, kahit baka sa shop din po. Originally ito, plano ko na talaga sa shop, kanina pa. Kaso, medyo hirap lang ako pag biglang nagdagsa yung mga client ko. Wala na akong time ulit to do it, kaya gabi ko na lang po ulit ginawa. And nanigurado na po ako magawa ko po yung live ngayon dahil takot ko po baka hindi ko po magawa ng Friday. Okay? So, that's it guys. So, thank you again sa pagsama niyo po sa akin for 1 hour session. Okay, so this is Coach Johnson Chua. Okay, so thank you guys sa lahat po ng nagsusupport po parate sa akin. Okay, sa sharing po ng mga page, sa mga video. And also, one lastly, no, also to share this message. Okay, take time lang po ako ng content ninyo. Okay, I know today medyo bigla po ako nag-viral. Okay, I'm not sure kung nababasa niyo po yun sa mga iba-ibang page. Bigla po ako nag-viral today. Okay, marami po mga nagpo-post. Yan. Nakita niyo ba yun? Okay. Yun, no? So, medyo marami po kumalat na mga balita po, no? Okay, na tungkol po sa akin. Yung tungkol po sa naging reading ko po, no? Like yung kay Kim, like that, no? So, kung napapansin niyo po, why I don't post it sa mga Facebook po namin or Instagram about dun sa page po na yun. Okay, I think shinare na po siya from different station. Okay, even sa mga Diaryo or Inquirer, like that. Okay, so, number 1 po is we don't want to take credit from other people's misery. Okay, so iniiwasan po namin yung ganon. Okay? Kaya kung mapapansin niyo po, hindi po namin pinopost lahat ng mga clients po namin. We always give privacy for them. Okay, tapos and then also hindi po namin kinukuha yung ganun klaseng pagkakataon, no? Para buhatin yung sarili namin sa panahon na kung saan medyo merong hindi magandang balita or naghihirap po sila. Okay, alam ko po marami po sa inyo nag-message po sa akin na, naku coach, sikat ka na, naku coach, nakita ko kita, naku coach, lalo ka na naman dadagsain kasi tama yung hula mo or what. Hindi ko po gusto yung pangyayari. Originally, for me nga, mas more sana po, hindi po nagkatotoo yung hula ko kasi, you know, napamahal din po sila sa akin in a way. So, I always respect them. Kaya, for me, sana, let's all keep silence on this and send prayers for them, no? Yun lang naman po yung masasabi ko. I know, kaya alam niyo po yung sinasabi ko po. Ayoko lang po masyado nag-name drop po talaga. Okay, yan, no? So, thank you guys, no? So, this is just a simple prayer for everyone. Ganyan po, I hope ma-understand nyo bakit hindi ko po sinishare yun. Okay? Kasi gusto ko pong irespeto lang po yung pamilya po nila. Okay? So, thank you guys. Again, this is Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless everyone. Okay? Okay, see you in my next video. Okay, abang-abang lang po kayo. Bye-bye!